Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hinahapunan ng sumunod na araw, sumakay si Jane sa private jet ni Kevin. Umuulan noon. Nakasuot siya ng bright yellow jacket at white linen skirt. Nagsuot din siya ng sunglasses. Halos hindi niya namukhaan ang sarili nang makita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Masakit ang ulo niya, dala ng hangover at kakulangan sa tulog. Naisip tuloy niyang baka tama ang mga akusasyon ni Kevin ng nagdaang araw na moody, tahimik at lasing siya. Pagsakay sa private jet, ay namataan niya ang kararating lang na asawa. Galing ito sa isang breakfast meeting sa city proper. May mga trabaho pa kasi itong tinapos para wala na itong aalalahanin pa sa Bohol. Huminga siya ng malalim. Hindi matanggal sa isip niya ang dahilan ng pagpapakasal niya rito. Totoo ngang nakuha niya ang dream dress niya, guwapo ang napangasawa niya at ingranding kasal, pero hindi ang pagmamahalo ang happy ever after na hinahangad niya. Iyon marahil ang nagdala sa kanya sa ganoong klaseng mood nung nagdaang araw. Parang noon lang kasi niya naramdaman ang sakit na dulot ng pinasok niyang gusot. But she had made an agreement with him and she would stick to it from here on. Sumunod na sumakay si Kevin sa private jet. Jane. Bigla siyang naten sa pagtawag nito at nag-aatubili siyang lumingon. Kevin? Tugon niya. Hindi mo na kailangang magsuot ng sunglasses. Anito at itinuro ang ulan. Huminga siya ng malalim bago niya inalis ang sunglasses. Nanlalalim kasi ang mga mata niya dala ng puyat. Ilugay mo na lang din ang buhok mo. I love your hair. Bahagyang nag-init ang mga pisngi niya. Magulo aniya. Ngunit dahil ayaw niyang mag-away uli sila nito, ay tinanggal na lang niya ang pagkakapusod ng kanyang buhok. Hindi ko kasi maayos kanina, kaya naisip ko na lang na ipusod. Masuyong ngumiti ito. Hindi mo na kailangang ayusin pa ang buhok mo, sweetheart. It looks great as it is, at mas gusto ko ang natural. Napasimangot siya. Hindi niya matukoy kung ano ang ibig sabihin nito sa natural. Magagandang babae ang tiyak na nakakasama nito, gaya ng mga nakita niya sa resepsyon ng kasal nila. Paano niya malalaman kung alin doon ang natural o hindi, kung mukhang laging ayos na ayos ang hitsura ng mga iyon? Tungkol sa nangyari kagabi, nag-aatubiling pagbabago niya sa usapan. Kalimutan na natin yon. Magsimula uli tayo ngayon. Fresh page, open book. Anito at lumipat pa sa tabi niya. Sandaling hindi siya nakahinga sa pagkakalapit nila. Kinurot niya ang kanyang palad. Hindi siya pwedeng kiligin ngayon kahit pagaano ito kagwapo at kabango. Tell me about where we're going, marahang sabi niya. Nais niyang malaman kung saan siya nito dadalhin at para mabasag na rin ang katahimikang namumuo sa pagitan nila. Sa Colina Verde, ibig sabihin ay Green Hill. It's a small town in Bohol where I spent my earliest years with my mother. Naroon iyon sa tuktok ng isang burol at napakaganda. Naalala niyang nabanggit nitong maaga itong naulila sa ina. Nainis siya sa kanyang sarili kung bakit wala siyang interes noon na alamin ang mga personal na bagay sa buhay nito na dapat lang na malaman niya bilang asawa nito. Ano nangyari sa mama mo? Nag-overdose siya noong 7 taong gulang pa lang ako. Seryosong saad nito. Nalungkot siya. Siguradong nahirapan ka mag-adjust sa murang edad mong iyon. Sinisi ko si Papa.
Ang dami kasi niyang babae at magkahiwalay na sila ni mama noon. Pero imbes na pagsisihan niya iyon, ay ipinamukha pa niya sa akin na hindi ako naiiba sa kanya. Sabi niya, it was in the blood and that I would turn out to be exactly like him. Paano ang naging buhay mo noon sa piling ng papa mo? Diyos mio, hindi lang siya irresponsableng ama, kundi napakawalang kwenta ring ama. He resented being tied down. Pati ako ay kinompetensya niya. Hindi niya matanggap ang pagtanda niya. Lahat ng ginagawa ko ay hindi sapat para sa kanya. Naisip niyang masaklap din pala ang naging buhay nito. Akala niya ay napakasaya at komportable ng buhay nito, ngunit nagkamali siya. Tulad niya, may mga mapapait din pala itong alaala. Hindi inaasahan ni Jane na pulos bundok at ulap ang makikita niya nang makarating sila sa Bohol. She had expected an expanse of sunny beach and islands. Paglapag ng private jet sa isang bayan sa tuktok ng isang burol, natanaw niya ang mga old house at building. The place seemed ancient. Hindi pa niya iyon nakikita kahit sa internet. Maliit lang na bayan ang Colina Verde. May iilang gusali roon at magkakalayo ang mga bahay dahil sa malalawak na sakahan. Pakiramdam niya ay naroon pa rin siya sa Baguio. Ang kaibahan lang ay mainit sa kinaroroonan niya ngayon at mas malawak ang kalangitan. Napakaganda rito, aniya nang makababa ng jet. Pero akala ko mga beach at islands ang pupuntahan natin. Medyo nakasimangot na dagdag niya. Wala kasing beach sa Baguio kaya atat na atat siya sa mga ganoon. Natawa ito. Don't worry, ipapasyal naman kita sa beach at islands ng Bohol. Lilibutin natin ang buong lugar. Nagulat siya nang marinig niya ang pagkahol ng mga aso sa di kalayuan. Pamilyar ang mga iyon. My goodness! Paano sila nakarating dito? Nagtatakang tanong niya nang lumingon siya at makita ang kanyang mga alaga. You arranged this? Sa tulong ng mama mo, sagot nito. Alam kong balak mo talaga silang iwan pero alam ko naman kung gaano kakagiliw sa mga alaga mo. Hindi ako makapaniwala. Aniya, halos maiyak sa sobrang tuwa. Wala nang hihigit pa sa pagmamahal niya sa mga alaga niya. Kahit papaulanan siya ng mga mamahaling damit ay walang halaga iyon sa kanya. Sa sobrang saya niya ay ilang ulit pa niyang pinasalamatan ang kanyang asawa. I mean, alam kong hindi ka naman mahilig sa aso, Aniya. Which is why it was such a particularly kind and thoughtful thing to do. Hindi mo talaga inaasahang magagawa ko yon? Umiling siya. Well, hindi talaga. Pero nagkamali ako. Nakangiting tugon niya. Masayang masaya siya sa ginawa nito kahit pa iniutos lang siguro nito iyon sa mga staff nito. Na-stress si Hugs pag hindi niya ako nakikita. Paliwanag niya habang hinahaplos ang tainga ng wolfhound sa tabi niya. At nafu-frustrate si Magic kapag hindi siya makapag-communicate. Sumimangot ito nang tingnan nito ang Scottish Terrier na kasalukuyang nakahilata. Anong ibig mong sabihin? Bingi kasi si Magic at yung kinuha kong magbabantay sa klinik ay hindi marunong ng dog sign language. Aniya at sinanyasan niya ang aso para tumayo. Namangha si Kevin nang makita nitong sinunod ng aso ang kanyang senyas. Hindi ko naranasang mag-alaga ng hayop. Ayaw kasi ni Papa. Ngayon lang din ako nagkaroon ng mga alagang kabayo. Anito habang naglalakad sila patungo sa loob ng mansyon. Nagulat siya nang magiliw na sumunod si Wid sa kanyang asawa. My goodness! Wid must like you! Namamanghang sabi niya. Alam mo bang minaltrato siya noon at nagkaroon siya ng phobia na lumapit kung kani-kanino? Ngumiti ito at hinayaan nitong sumunod ang aso rito. Nang makapasok sila sa loob ng mansyon, ipinakilala siya ni Kevin kay Agustina, ang katiwala roon. Pagkatapos niyon ay malaya niyang nilibot ang kabuuan ng mansyon.
Iba iyon sa mga mansyong nakikita niya sa mga palabas sa TV. Mas mukha iyong simbahan, isang magarang simbahan. Brick ang mga dingding niyon at puno ng mga mamahaling antik. Napakalawak niyon na parang hindi niya kayang libutin iyon ng isang buong araw lang. Nang marating niya ang engrandeng hagdan patungo sa second floor, sinenyasan niya ang kanyang mga aso na huwag nang sumunod paakyat. Hinanap niya ang kwarto nila ni Kevin, ngunit magkaiba pala sila nito ng tutulugan. Pati ang mga bagahe nila ay sa magkaibang kwarto nakalagay. Business, not pleasure. Nakasimangot na paalala niya sa sarili. Namangha siya nang makapasok sa magiging kwarto niya. Napakalawak, napakalinis, at kumpleto iyon sa kagamitan. Tinungo niya ang balkonahe kung saan napakagandang pagmasdan ang paglubog ng araw. You will have to be careful not to get sunburned in this climate. Narinig niyang sabi ni Kevin mula sa kanyang likuran. Nilingon niya ito. Napakaganda ng mansyon niyo. I'm glad we can agree on that. Ipina-update ko ang lugar na ito last year at nabibilang pa rin ito sa mga perfect spots para sa honeymoon. Nag-init ang mga pisngi niya. Honeymoon, honeymoon, honeymoon. It doesn't take much to make you blush. Nilapitan siya nito. Mainit pa rin ang tama sa kanyang balat ng papalubog na araw, ngunit wala nang mas titindi pa sa init na naramdaman niya nang bigla siyang halikan nito. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo niya ng mga sandaling iyon. I won't take anything for granted with you. Yes or no? Paanas na sabi nito at dahan-dahan siya nitong ipinasok sa loob ng kwarto. Yes. Mahinang usal niya. Si, your very first word in Italian, my wife. Hindi niya maipaliwanag ang naramdaman niya sa sinabi nitong iyon. For the first time, she felt truly married. Ang mga katagang iyon ang nagbigay ng sigla sa kanyang nalulumbay na puso. Malambing siyang ngumiti at malaya siyang nagpaangkin dito. Tinugon niya ang bawat halik nito at hinayaan niyang alisin nito ang kanyang suot. Bahagya siyang nahiya nang bisitahin nito ang kanyang kahubdan, ngunit unti-unting nawala iyon nang muli siya nitong halikan. She slowly unbuttoned his shirt. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa niya. Hindi rin niya alam kung bakit niya iyon ginagawa. Pinakiramdaman niya ang matipunong dibdib nito. Dahan-dahan siya nitong dinala sa kama. Hindi sinasadyang nahawakan nito ang peklat sa kanyang likod. Did you have surgery there? Tanong nito. She froze and angled away from him. Pero nilapitan siya nito at sinilip ang kanyang likod. Napalunok siya nang masuyo nitong haplusin ang peklat doon. Diyos mio! What happened to you? Kinuha niya ang kamay nito at ipinatong iyon sa kanyang tiyan malapit sa kanyang pusod. You missed one, Ania. May nagtangka ba sa buhay mo? May pag-aalalang tanong nito habang tinitingnan ang peklat. May sumaksak sa akin noong college pa ako. Muntik na akong mamatay noon. Sambit niya at pinaglapat niya ang kanyang mga labi. Hinakabahang tiningnan niya ito. Baka marami pa itong itanong. Sorry, Ania. I just don't like to talk about it. Humiga ito sa tabi niya at muling tiningnan ang peklat sa kanyang tiyan. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na ito nagtanong pa. Hinalikan nito ang kanyang peklat. Not ugly, just part of you. I'm sorry you suffered an experience like that, sweetheart. Masuyong wika nito. Sabi ko sa'yo, I'm not a perfect doll, Ania. Habang pilit na pinaglalabanan ang nakakakiliting sensasyon habang pinaliliguan siya nito ng halik. Gusto kita kahit napakarumi ng suot mo at nakakatawa ang hitsura ng mga aso mo. Natawa siya. Mabuti naman at hindi mo sila dinala sa grooming spa. Biro niya.
Pagkatapos ay hindi na niya namalayan ang mga sumunod na pangyayari. Pareho silang nalunod sa mga sensasyon. I promise to be gentle, but it might hurt. Garalgal ang tinig na wika nito. Alam nitong wala pa siyang karanasan, kaya siguro ito nag-aalala. So, get it over with. Matapang na sagot niya. Napangiti ito. Mali ang banat mo. Marahang sabi nito. A good lover never rushes a woman. Nginitaan din niya ito at sa pagkakataong iyon, alam niyang handa na siyang magpaangkin dito. Kahit gaano pa iyon kasakit ay titiisin niya. But he thought her gently and she felt like she was in paradise. Hindi maipaliwanag ni Jane ang pakiramdam niya. She looked at him with light eyes that still reflected some of her wonderment at what had just transpired. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Huwag mong kalimutan ang agreement natin. Napabuntong hiningang sabi nito. I didn't ask for your love and I don't want it. We will share a bed, nothing more, until a child is born. Para siyang sinupalpal sa sinabi ni Kevin. This man could recognize when a woman might be getting a little too attached, a little too serious. Pinilit niyang ikubli ang lahat ng emosyong bumabalot sa mukha niya. Wala naman akong pagmamahal na maibibigay sa'yo. Casual na sabi niya. Mahal ko ang pamilya ko at ang mga alaga ko at balang araw ay mamahalin ko ang magiging anak ko. Hanggang doon lang iyon. Biglang sumeryoso ang mukha nito. Ayoko lang na masaktan ka. I'm stronger than you seem to think. May pagmamalaking sambit niya. So, dito ka ba matutulog o sa kwarto mo? Bigla itong umupo at naghandang umalis. Sa kabilang kwarto lang ako. Anito. Good night. Malambing na sabi niya. Sleep well. Sambit nito at isa-isang pinulot ang mga damit nito na nagkalat sa sahig. Sa nakita niyang ekspresyon nito, ay tila ayaw nitong umalis. Pero bakit naman hindi kong ipinagtatabuyan nito ang puso niya? At ano ang ibig nitong sabihin sa sleep well? Sa tingin ba nito ay makakatulog siya ng mahimbing pagkatapos siya nitong angkinin at iwan na lang? Hindi niya namalayan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nang hindi siya dalawin ng antok, ay naligo siya at pinuntahan ang mga alaga niyang aso. Inasikaso niya ang mga ito hanggang sa maisip uli niyang bumalik sa kwarto at magpahinga. Muli siyang humiga sa kama. Tila dumikit ang amoy ni Kevin doon. Breathing that aroma in, she groaned out loud and shut him out of her mind. Sandaling sumikip ang dibdib niya dahil sa pagpigil niya sa sari-saring emosyong gumapang sa puso niya. Her husband had taught her sex and he was good at it. But he didn't want her to care for him, to fall in love with him. Huminga siya ng malalim. She would not make the foolish mistake of falling in love with a man who made it clear that he could never love her back. Siguro nga ay mahal pa nito si Ali. Kung ano-ano pa ang pumasok sa isip niya hanggang sa sumakit ang ulo niya at tuluyan na siyang nakatulog. Sinapo ni Kevin ang kanyang ulo. Sobrang sakit pa rin iyon kahit uminom na siya ng gamot. Gusto sana niya ng matapang na inumin, ngunit alam niyang palalalain lang niyon ang nararamdaman niya. Minasahe niya ang kanyang leeg habang iwinawaksi ang masasamang bagay na pumapasok sa isip niya. He had been warned about headaches and this was as bad as he had been promised. So far, so normal. Alam niyang sa mga mata ng babaeng pinakasalan niya ay isa siyang masama at insensitive na tao. Pero ayaw niyang usigin siya ng kanyang konsensya kapag minahal siya nito. Masasaktan lang kasi ito. Napabuntong hininga siya. Hindi ba niya naisip iyon bago niya pinakasalan si Jane? Of course he had considered it, but he was too single-minded and selfish that he had not considered the damage it might inflict.
Pinilit niyang kampantihin ang sarili na ang kasal nila ay isa lamang business agreement at wala ng iba. His bride might seem vulnerable and naive, pero malaki rin naman ang perang ginastos niya upang mabayaran ang painting na ninakaw ng mga kamag-anak nito at upang hindi makulong ang tatay nito. Isa pa, kailangan niyang pagtiyagaang paligayahin muna ito sa kama hanggang sa maging handa ito sa pagbubuntis. Maya-maya ay hindi na niya napigilan ang sariling lumagok ng isang matapang na inumin kahit pa makakasama iyon sa kanyang kondisyon. Pinanood niya ang pagbabago ng kulay ng kalangitan. Mag-uumaga na pero hindi pa rin siya makatulog. Kinaumagahan, nagising si Jane sa langit-ngit ng kubyerto sa breakfast tray na ipinasok sa kanyang silid. Hindi pa niya nararanasang mag-breakfast in bed kaya ikinatuwa niya iyon. So, this was what it was like to be spoiled. Nakangiting sambit niya sa sarili. Hindi niya inasahang mauubos agad niya ang malaking serving ng pancake na may kasamang fresh fruit juice at cappuccino. Maya-maya ay pinuntahan niya ang kanyang mga alagang aso. Napili niyang t-shirt at shorts lang ang isuot niya at hindi na rin niya pinagkaabalahang ayusin pa ang kulot na buhok niya. Dumiretso siya sa courtyard kung saan naroon ang kanyang mga alaga. Sinalubong siya ng mga ito maliban kay Weed. Nang hanapin niya ito ay nagulat siya nang makita niyang nasa tabi ito ni Kevin na kararating lang ng mga sandaling iyon. Napalunok siya. Sinubukan niyang huwag titigan ang asawa niya, ngunit napakagwapo nito sa suot na t-shirt at shorts. Napaka-casual lang ng ayos nito at hindi siya sanay. Palagi kasi itong naka-coat and tie. Ngayon ay mas kapansin-pansin ang maskulado nitong katawan. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan at nag-init ang kanyang mga pisngi nang sumagi sa isip niya ang pagniniig nila ng nagdaang gabi. "Saan ka ba nagpunta, Weed?" tanong niya sa alaga. Mas pinili niyang mag-concentrate sa aso kaysa sa asawa niya. "Nakita ko na lang siyang natutulog sa ilalim ng desk ko," ani Kevin. "Ang aga mo naman magtrabaho?" puna niya. "Kailangan ko na palang pakainin ang mga alaga ko. Tapos na silang kumain. May kinuha akong tao para tumingin sa kanila." "Hindi ako sanay sa ganitong klaseng trato. I mean, people doing things for me and breakfast in bed? What a treat!" "Masanay ka na," banayad na sabi nito. "No, ayokong nai-spoil ako. Kaya kong gawin ang mga gusto kong gawin." "But you're on your honeymoon," sumimangot siya. "Call it a holiday, not a honeymoon. Alalahanin mo, arrange lang ang kasal natin," malungkot na sabi niya. Tumingin ito sa kanya. "What I said last night wasn't meant to offend you. It was intended to save you the hassle of dealing with the lovesick bride who might want to hang on to you a few months down the road." Agaw niya sa sinasabi nito. "Relax, hindi mangyayari yon. I'll be looking forward to getting my freedom and my own life back." Nakita niya sa mukha nito na tila gusto nitong makipagtalo sa kanya, ngunit pinigilan nito ang sarili. "So, how do we spend our first day on this holiday?" Masiglang tanong niya. Masuyong initaan siya nito. Nakita niya sa mga mata nito ang pagnanasa. Naramdaman niyang nag-init ang mga pisngi niya. "Okay, aniya. Pero gusto ko ring mamasyal. Gusto kong makita ang Bohol. Your wish is my command." Again? Garalgal ang tinig na wika ni Kevin habang kinukulit siya ni Jane. Katatapos lang nilang magniig, ngunit tila hindi ito napapagod. Being with a woman who wanted him as much as he wanted her was a very invigorating experience. Kung saan-saan sila namamasyal at ang bawat lugar na pinupuntahan nila ay pinupuno nila ng masasayang alaala. Isang araw nang magpunta sila sa Cebu, nauwi uli sila sa isang hotel pagkatapos nilang libutin ang lugar.
Sex with you sizzles every time. Aniya pagkatapos nilang magniig sa ikalawang pagkakataon. You could make me monogamous. Subukan mo lang mambabae habang asawa mo pa ako, baka mapatay kita. Singhal nito. Alam kong kaya mo ngang gawin yon. Aniya at nag-inat. Pero hindi ka kasi katulad ng ibang mga babaeng pwedeng baliwalain. I'm not a proper wife. Don't talk as if I am. Giit nito. Kung mabuting asawa ako ay hindi kita pinapagod ng ganito. Nginitian niya ito. Pero iyon ang pinapangarap kong asawa. Umiling ito. Hindi ako ang pangarap mong asawa. Nanunuksong wika nito habang naglalakbay na naman ang kamay nito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Hanggang sa muli siya nitong pinaligaya. Touching Kevin, making love with Kevin, just being with Kevin was the biggest pleasure Jane had ever known. Alam niyang hindi iyon tama dahil sa bandang huli ay masasaktan lang siya. But sex became her defense to seal her mouth and mind from the painful reality. Nabuhay sa isip niya ang sinabi noon ng kanyang mama. It wouldn't be easy to live with a man without her emotions getting involved. Ngunit paano niya paninindigan ang mga sinabi niya sa kanyang ina na hinding-hindi siya magpapadala sa kanyang emosyon kung bukod sa napakagwapo ay ubod ng bait pa si Kevin. He turned out to be a perfect husband, a fabulous lover, and all-around fantastic companion na kahit na sinong babae ay mahuhulog dito. Sigurado siyang mahal pa rin ito ang napakaganda at former fashion model na si Ali kahit kasal na ang huli kay Steve. Sigurado siyang ang babae at hindi siya ang pangarap nitong mapangasawa. Madalas nilang bisita sa Colina Verde ang mag-asawang Steve at Ali. Taga-Bohol kasi ang mga ito. Noon niya nakilala ng mabuti si Ali. Napakabait pala nito kaya naman naiintindihan niya kung bakit pinagsisisihan ni Kevin ang pakikipag-break nito kay Ali. Iyon din marahil ang dahilan kung bakit close pa rin ang mga ito sa kabila ng kinahinatnan ng relasyon ng mga ito. Sa totoo lang, hindi niya maiwasang pagselosan si Ali. Sabihin mo sa akin kung sino ang may gawa nito sa'yo. Gusto kong malaman ang nangyari. Ani Kevin, habang pinaparaanan nito ng daliri ang peklat sa likod ng palad niya. Dahil sa isang stalker. Pabuntong hiningang sagot niya. Stalker? Akala ko snatcher o holdupper. Umiling siya. First year college pa lang ako noon. Madalas akong may matanggap na regalo mula sa isang hindi kilalang tao. Noong umpisa, naisip kong napaka-romantic ng ginagawa niya. Hindi mo naisip na hindi na normal ang ginagawa ng taong iyon? Saka ko na lang nalaman na bigla siyang magpadala ng mga bastos na sulat. Nakita siguro niya akong may kasamang lalaki at inakala niyang boyfriend ko iyon. Niyakap siya nito. It must have been very frightening for you. Nagsumbong ka ba sa mga pulis? Natakot talaga ako pero halos lahat ay hindi naniniwalang kayang manakit ng taong iyon. Hanggang sa isang beses nagabihin ako ng uwi mula sa school. Papasok na ako noon sa apartment na tinutuloyan ko nang salubungin niya ako. Hindi ko siya kilala ngunit pinutuban akong siya ang stalker ko nang maglabas siya ng isang kutsilyo. Lumunok muna siya bago nagpatuloy. Napakabilis na mga pangyayari. Ang naalala ko na lang ay tinakpan ko noon ang mukha ko sa takot at nagsisigaw hanggang sa may sumaklolo sa akin. Napag-alaman ko na lang na nasagasaan daw siya sa pagtakas niya. Hinigpitan nito ang pagyakap sa kanya. Natutuwa akong malaman na namatay siya sa aksidente. Kung nabubuhay pa rin kasi siya hanggang ngayon, tiyak na hindi ako mapapalagay. I'm sorry you had such a terrifying experience. Mahinang sambit nito. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit hindi ka nagpapaganda. Oo, ganoon nga. Pero hindi naman dahil sa feeling ko, bastos at bayolente ang lahat ng mga lalaki. Naniniwala kasi akong
Nasa kung paano dalhin ng mga babae ang kanilang sarili kaya sila nababastos. I've been guilty of that miscalculation many times. Nakasimangot na sabi nito. I should think so too with your reputation. Kung ibinabase mo lang ang opinion mo sa mga nababasa mo sa tabloids, nagkakamali ka ng iniisip. The press only began depicting me as a wild promiscuous playboy after I dared to dump their darling Gilly Moreno. Tumaas ang isang kilay niya sa sinabi nito. Ang tinutukoy kasi nito ay ang sikat na artista na nangunguna sa mga primetime soap opera sa bansa. Hindi ko alam na ikaw at siya ay walang namagitan sa amin. Lagi kasi siyang lasing. Pero hindi ko naman ibinase ang opinion ko tungkol sa iyo sa mga nababasa kong news. To be honest, I had a source of information much closer to home. Sino? Hindi ko sasabihin. Nanunuksong sabi niya. Shower lang ako. Tinatamad ako. Dito na lang tayo matulog. Masuyong sabi nito. Bukas na lang tayo umuwi. Remember, it's our last week. O sige. Masiglang pagpayag niya bago siya pumasok sa banyo. Natuwa siyang malaman na aware itong malapit nang matapos ang kanilang honeymoon. And it touched her that he was keen to make the most of what time was left. Kung hindi lang niya naiisip na isa lamang agreement ang pagpapakasal nila, ay siguradong mamahalin niya ang bawat oras na ginugol nila sa kanilang honeymoon. Pero kailangan niyang pigilan ang sarili sa pagpapantasya dahil ilang araw na lang ay babalik na sila sa Baguio. She would be back to her job and usual routine. Pakiramdam din niya ay maaaring buntis na siya. Hindi pa kasi siya dinaratnan. Kung totoo ang hinala niya, hanggang kailan na lang kaya niya makakasama si Kevin? Habang tinutuyo ang sarili pagkatapos maligo, inisip niyang baka pwede siyang makadaan sa doktor pag uwi nila sa Colina Verde. Hindi kasi imposibleng mangyari agad na mabuntis siya. They had sex a lot. Naiisip din kaya iyon ni Kevin? Napailing siya. She was excited and apprehensive. Excited dahil sa wakas ay matutupad na ang kagustuhan niyang magkaanak and at the same time ay naguguluhan dahil iyon na siguro ang katapusan ng kasunduan nila ni Kevin. Mula sa bintana ng hotel ay pinagmasdan niya ang tanawin sa labas. Napakagandang pagmasdan ng mga nagniningning na ilaw mula sa mga kabahayan sa ibaba ng burol kung saan nakatayo ang napili nilang hotel. Unti-unti niyang binalikan ang masasayang araw na nagdaan. It turned out that their holiday had turned into a proper honeymoon. Kung ano-ano ang mga binili ni Kevin para sa kanya. May isang maliit na rebulto ng santo na binili nito sa isang simbahan sa Davao nang bumisita sila roon. Kamukha raw kasi niya ang santo kahit sa tingin niya ay hindi naman. Ibinili rin siya nito ng isang native bag na talagang nagustuhan niya at isang pangit na painting. Ayon dito, balang araw ay magugustuhan daw niya ang painting at makikita niya ang kagandahan niyon. Binigyan din siya nito ng mga alahas. Napakahilig nitong ipasuot ang mga iyon sa kanya. Isang gold necklace na may leaf pendant ang iniregalo nito sa kanya noong 31st birthday niya. Ikinagulat niya iyon dahil hindi niya inaasahang maaalala nito ang kanyang kaarawan. Bukod doon, ay binigyan pa siya nito ng 2 diamond set pendant at hikaw na ipinasuot nito sa kanya nang minsang bisitahin sila ni na Ali at Steve. Kung saan-saan siya nito dinala. Tinupad nito ang kahilingan niyang makapamasyal sa Bohol. Nilibot nila ang lugar at mga karatig bayan niyon kung saan sila nagkayaking at snorkeling. Napabuntong hininga siya. She had fallen in love with her husband and did not know how could she possibly have avoided doing so. Napakabait kasi nito at maalalahanin. She had learned that he was human too. Kahit na madalas itong sumpungin ng matinding migraine na ayaw nitong pinag-uusapan. Hindi na bumalik sa Colina Verde sina Jane at Kevin ng gabing iyon
at sa hotel na lamang sila naghapunan at nagpalipas ng gabi. Pinipilit pa rin siya nitong sabihin niya kung sino ang taong tinutukoy niyang source of information niya, kaya nabuo niya ang opinyon niya rito. Naawa naman siya at sinabi niyang kapitbahay nila ang isa sa mga dati nitong katulong. Pero pumirma siya ng kasunduan na hindi siya magsasabi ng kung ano-anong bagay na nalalaman niya tungkol sa akin bago ko siya pinaalis. All my staff had to. I can't believe she's gossiping about my private life. Dapat nanahimik na lang ako at dapat hindi rin ako nakinig sa mga chismis tungkol sa'yo. Pero sa tingin ko, nagawa lang niya yon dahil pinaalis mo siya kahit hindi pa siya handang mag-retire. Iyon ay dahil nahuli siyang nangungupit ng pera. Pero hindi mo siya ipinakulong. Matanda na siya at matagal na siyang naninilbihan sa mga dating nagmamay-ari ng Hemming. Kaya minabuti ko na lang napalitan siya nang mapag-alaman ko ang mga maling gawain niya. Kasalukuyan silang naglalakad pabalik sa hotel pagkatapos nilang maghapunan sa isang restaurant doon. Magkahawak kamay silang naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan na bigla siya nitong halikan. I misjudge you. Mahinang usal niya nang pakawalan nito ang kanyang mga labi. Pinaniwalaan ko lahat ng masasamang narinig ko tungkol sa'yo. I thought the very worst of you the moment we met. Pero hindi mo naman alam ang totoo noon. Marahang tugon nito. Are you a love cheat like the tabloids say? Bahagyang pinasingkit niya ang kanyang mga mata habang hinihintay ang sagot nito. Umungol ito. Is my answer going to be held against me? Probably. Sex? I left it when I was teenager. Lumaki ako sa piling ni Papa. Babaero siya at kung sino-sino mga babae ang pinaglalaroan niya. I saw the cost of that kind of deception time and time again. I've never wanted to live my life the same way. Deception is the one thing I couldn't forgive. Honesty is incredibly important to me. Bahagya siyang namula nang titigan siya nito ng mataman. Were her standards of behavior too high for him? Baka iniisip nitong napaka-demanding niya, na pinipilit niya itong mangako sa kanya kahit wala naman siyang karapatang gawin iyon. Alam niyang sa mga nagdaang araw, lahat ng ginusto niya ay ibinigay nito, pero hindi dapat siya umasa. Mukhang unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Jane kay Kevin. Ngunit, ganoon rin kaya si Kevin? O isang agreement lang talaga ang pagpapakasal nila? Abangan natin sa susunod na kabanata.